Kwento ito noong minsang mag-camping kami sa isang gubat sa may Quezon Province. Carl po ang pangalan ko, photographer. Nagkasundo kaming magkakaklase sa high school na mag-camping. Yung isa kasi naming kaklase marami ng experience sa ganito. Sabi niya, siya na raw ang magiging tour guide namin para makatipid kami kahit konti. Yano ang name niya. 7 years na rin siyang camper, kaya marami na rin siyang alam. Makapal yung gubat na pagkakampingan namin. Siguro kung wala talaga si Yano, baka naligaw kami papasok pa lang ng gubat. Ang hirap nung naging trail namin. Hindi pantay yung daan. Minsan pataas, minsan pababa. Pagdating namin doon sa lugar kung saan kami pupwesto, inayos na namin yung mga tent. Tapos yung iba, nagready na sa mga lulutuin naming pagkain. Habang kumakain nga, nagpaalam yung isa sa amin, si Matt. Sabi niya masama raw yung pakiramdam niya. May nakain daw siya na kakaiba, na baka isukan niya lang. Natuloy pa rin naman yung kasiyahan after kumain. May konting inuman at kwentuhan. Mga 10:00 ng gabi, halos lahat kami lasing na. Malalim na yung kwentuhan at kung saan-saan na napupunta ang usapan. Magkatabi kami ni Yano sa isang malaking troso habang nakikinig sa kwento ng isa naming kaibigan. May narinig akong sit-sit galing sa likod. Lumingon ako. May lalaki doon. Madilim pero yung itsura niya, kamukhang kamukha siya ni Matt, yung kaibigan naming nauna nang matulog sa tent. Nagtaka ako kasi bakit niya kami sinisitsitan. "Carl!" Narinig naming lahat yung boses nung nandoon sa dilim. Kaboses na kaboses ni Matt. Hindi kami pwedeng magkamali. Tatayo na sana ako para lapitan siya, pero pinigilan ako ni Yano. Huwag daw akong lumapit basta-basta sa mga taong nasa dilim. Hindi niya raw nakitang lumabas mula sa tent si Matt. Ibig sabihin, hindi raw yun si Matt. Malamang ay mimic daw ang isang yun. Isang klase ng nilalang na nanggagaya ng itsura at boses ng isang tao. Tinitigan kong mabuti yung nilalang na nasa dilim. Sumisit-sit pa rin yun. Tapos dahan-dahan itong naglakad pa atras hanggang sa nawala na sa dilim. Nung maglaho yung nilalang, tumayo si Yano at binuksan yung tent. Nandoon nga sa loob si Matt. Tulog na tulog. Grabe yung takot ko nung oras na yun. Balak sana naming mag-inuman pa hanggang sa mag-umaga. Kaso natakot na kaming lahat. Maaga kaming natulog at kinabukasan, agad kaming nagbalot ng mga gamit at umuwi na. Nagtaka si Matt kasi bakit daw parang takot yung mga itsura namin. Kinuwento namin sa kanya yung nakita namin. Natahimik siya hanggang sa marating namin yung kotse. Kinumbinsi pa kami ni Yano na natural naman daw ang mga ganoong klaseng experience sa pagkakamping. Pero wala na ulit siyang napilit sa amin na sumama sa kanya. Lahat kami ayaw na ulit maranasan ang ganoong experience. Magandang araw, Sir Neb. Ako nga pala si Max. Ang isi-share ko ngayon ay isang totoong kwento na nangyari sa isa kong kakilala na itago na lang natin sa pangalang Glenn. Nagbakasyon sa probinsya ng girlfriend niya si Glenn nito lang Holy Week at doon ay may nangyaring kababalaghan sa kanya. Nagkaayaan daw sila na mag-hiking dahil mga mountain climber pala yung mga pinsan ng girlfriend niya na tawagin na lang nating Mary. So ayun nga, first time mamundok ni Glenn, hindi kagaya ng girlfriend niyang si Mary. Kasi city boy talaga yung barkada ko at never pa nakarating sa kahit na anong kabundukan. Tinuturuan naman daw siya ng tamang gawin at hindi dapat gawin. Sinunod naman niya. Tapos noong nasa camp na sila sa tuktok ng bundok na napuntahan nila at naghahanda na para matulog, bigla raw parang may kung anong bumubulong sa kanya na lumabas pa ng tent. Sinubukan daw niyang wag na lang pansinin yung bumubulong sa kanya na lumabas.
pero parang nangangati raw yung katawan niya kapag hindi niya pinapansin yun. Bandang huli ay pinagbigyan niya ang sarili niya. Sabi niya raw kay Mary ay iihi lang siya sandali sa labas. Hinayaan siya ni Mary at pinaalalahanan na huwag lalayo at sumigaw lang kung ano man ang mangyari. Kaso hindi na siya nakasigaw kasi hindi naman daw niya namamalayan na may nangyayari na pala sa kanya. Nagpalakad-lakad na lang daw siya hanggang sa hindi na niya nakikita yung liwanag ng camp nila. Wala rin siyang dalang flashlight kasi ang expect niya nga ay doon lang siya sa gilid iihi. Namalayan na lang daw niya na nasa madilim na gubat na siya. As in sobrang dilim daw na kahit ilagay niya yung kamay niya sa harap ng mukha niya ay hindi niya nakikita. Nagpanik na si Glenn kasi hindi niya alam kung nasaan na siya at kung paano siya napunta sa kinaroroonan niya. Doon niya naisip na sumigaw pero sa kung anong dahilan ay ayaw rin daw niyang sumigaw. Natatakot daw siya na baka may makarinig sa kanya na hindi dapat. Ang tagal daw niya na nakatayo lang sa gitna ng dilim. Iniisip na raw niya na hintayin na magliwanag at mag-umaga nang nakapirme sa posisyon niya. Takot na takot daw siyang gumalaw dahil baka nasa bangin na siya o ano. Nakakapraning pa raw dahil kahit wala siyang nakikita ay active na active ang pandinig niya. Ang ingay daw ng mga panggabing insekto at may mga ibon pa na hindi niya alam kung ibon nga. Baka raw mga aswang na. Hanggang sa may nakita raw siya na sumasayaw na liwanag. Nangilabot siya dahil hindi siya sigurado kung ano yon. Pero na-realize daw niya na mga alitaptap pala. First time niyang makakita ng alitaptap kaya namangha raw siya at naisipan niyang sundan yon. Doon siya naglakas loob na sundan ng mga alitaptap na para namang pinasusunod siya. Nakita raw niya na ang direksyon na tinutungo ng mga alitaptap ay merong liwanag. Naisip daw niya na yun na yung camp kaya nagmamadali siyang tumakbo papalapit doon. Kaya lang ay may tumawag sa pangalan niya at paglingon niya ay nakita niya yung mga liwanag ng flashlight ng mga kasama niya. Paglingon niya uli sa liwanag na pupuntahan niya dapat ay wala na yun, pati yung mga alitaptap. Hindi na siya gumalaw sa kinatatayuan niya hanggang sa makalapit sa kanya sina Mary at mga pinsan nito na hinahanap na pala siya. Hindi na raw siya tinanong ng mga ito kung ano ang nangyari at naligaw na siya. Basta sinisi raw ng mga kasama nila si Mary dahil hinayaan siya na mag-isa. Alam naman daw nito na hindi safe ang mag-isa sa bundok. Halata raw na may ideya na ang mga ito sa nangyari sa kanya. Nung makabalik nga sila sa camp at makapagsolo sila ni Mary sa tent, ay sinabi niya rito ang nangyari at nagsorry sa kanya si Mary. Ayon dito ay hindi lang naman daw sa bundok na yon may mga naglalaro sa tao. Ilang beses na raw na may kasama ang mga ito na naliligaw ng mga maligno sa gubat. Pero mabuti at nakita naman uli. Tinanong pa raw siya ni Mary kung ano ang nakita niya. At nung sabihin niyang mga alitaptap ay tumangu-tangu ito. At sinabing madalas daw gamiting pae ng mga maligno ang mga alitaptap o kaya ay usa. Siguro daw ay may nakatipo kay Glenn kaya ito tinangkang iligaw. Mabuti na lang at alam ni na Mary ang gagawin sa mga ganoong sitwasyon. Kaya ayon at nakapagkwento pa siya sa amin. Kwento ito ng lolo Pio ko na taga Isabela. Sabi niya noong panahon daw ay sobrang ganda daw ng lugar nila sa Palanan, Isabela. Lagi niya sa aming kinukwento yung tungkol sa mga mangangahoy na minsan na pumunta doon sa lugar nila. Nasa mid-20s pa lang daw noon si lolo. Bale hindi niya pa nakikilala si lola at ang trabaho niya noon ay isang mangingisda sa dagat. Malapit daw sa kanila ay may malawak na kagubatan kung saan matatagpuan yung napakaraming uri ng hayop. Kapag daw mahina ang huli sa dagat, nangangaso siya ng baboy ramo para may makain.
Sabi ni Lolo Pio, isang araw daw ay may dumating na 3 malalaking truck sa lugar nila. Nagtayo ng mga tent malapit sa gubat at naglabas ng malalaking makina. Mga mangangahoy daw sila. Nagpakita pa sila ng dokumento na legal ang gagawin nilang pagputol ng mga puno sa lugar nila, Lolo. Siyempre maraming residente raw ang nagalit kasi alam nila ang magiging epekto kapag nakalbo ang gubat. Una, magsisialisan yung mga hayop na nandoon. At ikalawa, lalambot ang lupa at dadalas yung landslide sa iba-ibang bahagi ng gubat. Pero wala raw nagawa sila, Lolo. Lehitimo yung dokumento at ang tanging magagawa nila ay panuorin na sirain ng mga mangangahoy ang gubat. May isa lang daw na pakiusap si Lolo Pio doon sa mga mangangahoy. Kahit anong mangyari, wag daw nilang subukan na putulin yung pinakamataas na puno na nandoon malapit sa ilog. Sa lugar daw kasi nila, Lolo, parang banal na puno yun. Tinitirhan ng mga mababait na engkanto na tumutulong sa mga tao na nasa lugar. Marami na raw sa mga residente ang nakakita doon sa entity na naninirahan doon. Baka raw magalit ito oras na mawala ng tirahan. Yung mga mangangahoy, tinawanan lang daw ang sinabi ng mga residente. At ang sabi ay moderno na ang panahon. Wala na raw mga multo at engkanto sa modernong panahon. Pinutol nila yung puno. Habang bumabagsak raw yung puno sa lupa, medyo naiyak pa yung ibang residente. Yun kasi ang pinakamatandang puno sa lugar nila. Sabi ni Lolo, bigla raw dumilim ang langit at umulan nung matumba yung puno. Nung gabi pa lang na yon, naramdaman na raw ng mga mangangahoy ang galit ng engkanto na nakatira sa puno. Lumakas ng sobra yung ulan. Umapaw yung ilog at tinangay yung napakaraming troso na pinutol ng mga mangangahoy. Pati yung mga tent nila ay inanod ng ilog. Sa buong buhay ni Lolo, yun lang daw ang unang beses na nakita niyang umapaw ng ganoon yung ilog. Gusto sanang makituloy ng mga mangangahoy sa bahay ng mga residente. Kaso ayaw silang papasukin. Baka raw kasi madamay pa sila sa galit ng engkanto. Pinatuloy naman sila sa may barangay hall at doon sila nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan na balitaan nila na yung mga truck na service nila pabalik sa bayan ay isa-isang nahulog sa bangin. Ligtas naman daw yung mga driver ng truck, pero yung mga sasakyan hindi na magagamit. Nagpadala pa sila ng ilan pang truck, pero lahat ng ito ay hindi man lang nakarating sa lugar nila, Lolo. Lahat daw ay nasiraan o kaya naman ay naliligaw sa kabundukan. Umabot sa puntong sumuko na lang sila. Balita ni Lolo, nalugi raw yung kumpanya na yon. Nabaon sa utang yung may-ari. Kung nakinig lang daw sila, kung hindi lang sana nila pinutol yung puno, baka hindi nangyari lahat yon. Laging pinapaalala sa akin ni Lolo Pio na kapag pupunta raw ako sa mga lugar na hindi ako pamilyar, irespeto ko ang mga paniniwala nila para hindi raw ako mapahamak at matulad sa mga mangangahoy na yon na dumayo sa lugar nila. Hindi ko alam kung maniniwala kayo rito, pero ikukwento ko pa rin. Ako nga pala si Rigor Cerneb. Sana mapagbigyan yung maisalaysay itong kwentong pinadala ko. High school ako nang mangyari ito. May teacher kami noon na tawagin na lang nating Sir John, na na-issue na ng molestya ng mga estudyanteng babae para sa mataas na marka. Hindi ko alam kung totoo kasi issue lang naman. Puro daw lang. Ang kapansin-pansin lang noon, yung magagandang estudyante ay talagang matataas nga ang grades kay Sir. Kahit pa alam naman ng marami na bobita ang mga babaeng yun. May mga nagsabi pa na na-offeran daw sila ni Sir ng 90 sa card kung papayag sila na sumama sa bahay nito. Pero wala naman silang katibayan tungkol doon at hindi rin naman 90 ang grades nila.
Anyway, ilang araw bago mangyari ang trahedyang gumulat sa school namin noon, ay marami nang nakapansin na at parating umuwi si Sir John. Tapos kapag lalabas na siya ng school ay hindi sa direksyon na normal niyang pinupuntahan kapag uwian ng ruta niya. Kumbaga dati ay kakanan siya kapag uwian na. Bigla naging kaliwa ang direksyon niya. Kami noon ng mga kaklase at barkada ko ay curious na curious kung ano bang ginagawa ni Sir kapag uwian na. Kaya minsan ay sinundan namin siya. Kaya lang ay nawala siya bigla at parang spy sa mga pelikula na humalo sa madla. Tapos nalaman namin na hindi lang pala kami ng mga barkada ko ang sumubok na sundan siya pa uwi. Marami na kami, pero lahat kami ay bigo. Pareho namin ay nawawala rin nila si Sir at hindi mahanap. At naging kapansin-pansin pa noon na namamayat si Sir John at nanlalalim ang mga mata. Mainit na usapin pa naman noon ang droga sa amin dahil sa programang MAD o Mamamayan Ayaw sa Droga ni Richard Gomez. Napaghinalaan tuloy na lulong sa pinagbabawal na gamot si Sir John. Pero yun pala ay may ibang dahilan sa pamamayat niya. Yung nanay ni Sir John na napakamahiyain ay pinatawas siya at napag-alaman na may kinakatagpo palang mandarangkal sa gubat si Sir John tuwing hapon. Walang palya. Araw-araw ay ginagamit siya ng mandarangkal kaya siya namamayat. Unti-unti raw kasing hinihigop ng mandarangkal ang buhay ng biktima nito. Parang sa termino ng mga pulis ay nagsagawa ng entrapment operation laban doon sa mandarangkal ang albularyo na kausap ng nanay ni Sir John. Isang hapon na papauwi si Sir ay nag-abang yung albularyo sa gubat na may kalayuan din sa school namin. Pabukid na yun. Pero nilakad daw ni Sir yun para lang makatagpo yung mandarangkal. Pagdating daw ni Sir John sa gubat ay nagpaikot-ikot ito. Tapos ay biglang sinugod yung kinaroroonan noong albularyo. Nagtatago raw yun pero nakita ni Sir John. Pagkatapos ay pinagsusuntok yung albularyo at pinapaalis ito dahil nagagalit ang isang nagngangalang Sorena. Kwento-kwento na lang ito, pero sabi ay sinigaw raw noong albularyo ang pangalang Sorena at may lumabas na maligno na hindi maunawaan ang itsura. Pero si Sir daw ay parabang gandang-ganda rito at nilapitan pa yung maligno habang inaalo na wag nang pansinin yung albularyo. Habang nag-oorasyon daw yung albularyo para matalo yung maligno, bigla nitong kinagat sa liig si Sir John at yung dugo na nakuha mula rito ay binuga sa albularyo. Doon na raw nagtatakbo yung albularyo habang sumisigaw ng saklolo dahil ito naman ang hinabol ng mandarangkal. Pagdating sa kalsada ay nagulat yung mga nakakita roon sa albularyo dahil duguan ito. Humingi siya ng saklolo sa mga tao at binalikan nila si Sir John sa gubat. Naghihingalo na pero sige pa rin sa kasasabi ng nasaan si Sorena hanggang sa tuluyan ng nalagutan ng hininga. Nagkulong yung albularyo dahil ito ang pinagbibintangan na sumaksak sa liig ni Sir John. Para daw kasing sinaksak ng malaking bagay ang sugat sa liig niya. Kahit yung nanay ni Sir John ay naniniwalang habang nasa gubat ang mga ito ay sinaksak ng kahoy ang liig ng anak niya. Ilang albularyo ang tumingin sa kaso ni Sir John at lahat sila ay iisa ang sinasabi. Mandarangkal nga raw ang pumatay dito dahil sa sobrang kahiligan sa pakikipagtalik. Pero walang naniwala sa kanila. Yung albularyo ay nakakulong yata hanggang ngayon. Marami ang nagsasabi na deserve ni Sir John ang nangyari sa kanya dahil sa mga pangmomolestya niya. Magpasa hanggang ngayon ay pinaniniwalaan na nasa gubat pa rin yung mandarangkal at naghihintay ng susunod na biktima. Ako nga po pala si Erwin
isang call center agent dito sa Ortigas. Dati na akong fan nitong channel nyo. Pandemic nung na-discover ko ang mga stories dito. Kaya rin naisipan kong mag-share ng kwento sa inyong lahat. Mahilig kaming magbabarkada sa mga swimming. Madalas sa mga pool o kaya naman ay sa dagat. Sa sobrang hilig namin sa ganitong activity, kahit December ay nagsuswimming pa rin kami. Bihira kami sa mga ilog. Nung last time kasi na sa ilog kami nagbakasyon, may nangyari. Bale mga summer yun. 7 kaming magkakasama. Ang usapan, madaling araw aalis. Pagdating sa ilog, maliligo at kakain syempre. Tapos mga 6:00 ng hapon, uuwi na. May gagawin daw kasi yung iba sa amin kinabukasan. Pagdating namin dun sa ilog, ang ganda ng view. Para siyang yung mga nakikita kong tanawin sa mga vloggers na napapanood ko. Ang lamig din ng tubig, malinaw at malinis. After lunch, naisipan naming maglakad-lakad. Naiwan yung magjowa kasi wala raw magbabantay sa mga gamit namin. Pataas yung daan papunta dun sa gubat. Ang tataas ng mga puno at meron ding iba't ibang halaman. Ang dami kong nakitang mga kakaibang hayop na noon ko lang nakita sa buhay ko. Wala pang mga 5 minutes, may sinabi si Ann. May babaeng nakaitim raw na kanina pa sumusunod sa amin. Tinawanan lang namin. Akala ko kasi nantitrip na naman si Ann. Pero napansin ko din na seryosong seryoso yung mukha niya. Parang talagang natatakot siya. Ilang minuto ulit ang lumipas. Naupo si Ann sa ilalim ng isang puno. Tapos umiiyak na siya. Nanginginig. Sabi niya kinakausap daw siya nung nakaitim na babae. Pinapatayo namin siya para bumalik na. Pero ayaw niya. Hanggang sa nawalan siya ng malay. Dumilat siya bigla. Doon na nagsimulang magwala si Ann. Tinutulak niya kami palayo. Tapos nagsasalita siya sa boses na hindi naman kanya. Tumayo siya. Tapos inumpog niya yung ulo niya sa bato. Pinigilan namin siya siyempre. Kinakalmot niya rin yung sariling balat niya. Takot na ako sa pagkakataong yun. Alam ko kasing sinasaniban na si Ann nung sinasabi niyang itim na babae na sumusunod sa amin. Sobrang lakas niya. Pero pinagtulungan naming kargahin siya pabalik kung saan kami galing. Doon na siya humina at nawalan ng malay. Nung bumalik ulit yung ulirat niya, kinuwento niya sa amin yung mga nakita niya na hindi namin nakita. Bago pa raw kami pumasok sa gubat, ay nakita na niya yung itim na babae. Alam niya raw na siya lang yung nakakakita doon sa babae. Wina-warningan daw kami ng babae na umalis na. Kaso hindi raw kami naniwala sa kanya, kaya wala siyang nagawa. Hanggang sa yung babae na raw na yon ay lumapit na sa kanya at parang niyayakap siya. Doon na raw siya nawalan ng malay. Dinala namin siya sa ospital bago kami umuwi. Buti naman at hindi gaanong matindi yung naging injury niya. Bale konting sugat lang sa ulo at kaliwang kamay. Dahil sa karanasan na yon, natakot na kami sa mga ilog. Tuwing magsiswimming kami, wala na sa pilian ang ilog malapit sa gubat. Sir Neb, kwento ito ng nanay ko na nangyari daw noong bata pa siya. Pamilyar ba kayo sa tinatawag nila na hayopan? Isa raw yung klase ng aswang na nag-aalaga ng buwaya. Naninirahan malapit sa ilog at naghahati sila ng buwaya sa pagkain ng tao na nabiktima nito. Dagdag pa ni nanay, hinihipnotismo raw ng hayopa ng tao na gusto nitong punteryahin para ito ay kusang magtungo sa ilog kahit na alam nito na may buwaya roon. Kapag nakalusong na sa ilog ang tao ay tsaka ito aatakihin ng buwaya. Magbabalik ang malay ng tao at mawawala sa impluensya ng hipnotismo. Pero huli na ang lahat dahil nilalapa na siya ng buwaya. Kapag patay na ang tao ay hihilahin ito ng buwaya patungo sa bahay ng hayopan
at doon nila pagsasaluhan ang pagkain sa biktima. Sabi ni nanay, noon daw bata pa siya ay bali-balita ang buhaya sa ilog na malapit sa bahay ng isa niyang tiyahin na si Lola Loida. Bihira lang daw magpunta sila nanay kina Lola Loida dahil mahirap baybayin ang daan papunta sa tirahan nito. Tatawid pa raw kasi ng bundok, gubat at ilog bago marating ang bahay ni na Lola Loida. At mahirap lalong magpunta sa kanila kapag tumataas ang tubig sa ilog dahil nga sa takot ng mga tao sa buhaya. Noon daw ay hindi pa nila alam na alaga pala ng aswang ang kinatatakutang mga buhaya. Nalaman lang daw nang may matagpo ang bangkay ng tao sa silong ng bahay ng isang lalaki. Sa kwento raw na nalaman ni nanay noong bata pa siya, yung biktima raw ng buhaya ay karaniwan na talagang dumaraan sa gilid ng ilog para makarating sa pinagtatrabahuhan noon na taniman sa bundok. Hanggang isang araw ay hindi na ito nakarating sa trabaho at hindi na rin umuwi. Ilang araw daw yun na hinahanap pero hindi natagpuan. May mga namamangka raw sa ilog na nagsabi na nag-amoy malansa ang tubig ilang araw pagkaraang mawala yung biktima. Ang paglansa raw ng tubig ay senyales na may patay sa ilog. Kaya naman lalong pinag-igting ang paghahanap sa biktima na noon ay pinaniniwalaan ng nakain ng buhaya. Hindi pa rin nahanap ang katawan ng biktima sa ilog. Pero may isang mga ngaso raw ang nagulat sa mga pulis na may nakita itong aswang sa gubat di kalayuan sa ilog. May kasama pa raw mga antingero noon yung mga pulis nung puntahan ng sinasabing aswang sa gubat. At doon ay huli sa akto na nanggaling sa silong ng bahay nito ang isang lalaki habang bitbit ang piraso ng karne ng tao na kinakagat-kagat pa niya. Nagkahabulan daw ang mga antingero at ang aswang, samantalang yung mga pulis ay halos masok raw sa nadat ng tagpo. Yung silong daw pala ng bahay ay may lagusan papunta sa ilog. Doon daw ay nakita pa yung buhaya na kumakain ng gutay-gutay na katawan ng tao. May mga buto at bungo rin daw roon na hinihinalang sa iba pang tao na nawala sa ilog. Pinagbabaril at pinagtataga yung buhaya nung matagpuan. Ang sabi nung mapatay raw ng mga pulis ang buhaya, bigla rin daw nang hina yung aswang. Kaya naabutan ito ng mga antingero at nadala sa police station. Takot na takot daw lumabas noon si nanay dahil sinasabing hindi nag-iisa ang aswang sa may gubat. Dahil 3 kubo ang natagpuan doon na may silong na lagusan patungo sa ilog. Samantalang ang nahuli namang aswang ay siyang inimbestigahan ng mga pulis pero ayaw umamin sa mga krimen. Yung mga antingero at albularyo daw ang nakapagpasalita rito dahil ginamitan ng pagriritual at orasyon para ito ay mapaamin. Doon nga nito sinabi kung anong klaseng nilalang ito at kung paano nauutusan ng buhayang alaga niya. Namatay din daw yung aswang na hayupan makaraan ng ilang oras dahil sa pagkawala ng alaga nitong buhaya. Yung mga kubo ng hinihinalang iba pang hayupan sa gubat ay hinalughog at hinanap yung mga nagmamay-ari pero hindi na natagpuan pa ang mga yon. Sinunog yung mga kubo at tinabunan ng lagusan sa ilog. Yung mga buto ng tao na natagpuan sa mga silong ay binindisyonan at nilibing. Pagkatapos daw na mabisto ang tungkol sa mga hayupan, ay milagrong nawala ang mga buhaya sa ilog papunta kina Lola Loida. Sabi ni nanay, pinaniniwalaan nila na umalis ang mga yon at lumipat sa ibang lugar. Sa ngayon daw ay nabili na ng mga mayayamang korporasyon yung mga kalupaan, pati yung ilog doon kina Lola Loida. Napaldak na yung bundok at nakalbo na yung gubat. Alan po ang pangalan ko. 28 years old. May asawa at 2 anak. Sa ngayon dito na ako nakatira sa Batangas kasama ang buong pamilya ko. Fan na fan kami ng channel nyo, Sir Neb.
Sa totoo nga niyan ay sound trip namin kayo lagi tuwing umaga at talagang inaabangan namin bawat upload. Magbabahagi lang sana ako ng kwento na nangyari sa amin ng pamilya ko noong high school pa ako. Matagal na rin yun. Bali lumipat kami noon ng bahay. Kompleto pa kami nun. Si mama, papa, ako at dalawa ko pang mas nakakatandang kapatid. Pareho sila na nag-aaral na sa kolehiyo nun. Yung nalipatan namin malayo sa syudad. Ewan ko ba kay papa kung ba't dun niya pa naisipan na tumira. Marami namang mas murang paupahan. Siguro dahil namimiss niya yung buhay niya dati sa probinsya. Maganda yung bahay. 2 palapag siya. Sala at kusina sa ibaba at mga kwarto naman sa second floor. Natuwa ako nung una kong makita yon kasi first time kong makakatira sa bahay na 2 ang palapag. Yung likod bahay, gubat siya. Mga naglalakihang puno lang ang makikita mo. Nung unang buwan namin, okay naman siya. Relax lagi yung paligid. Walang maiingay na kapitbahay. Walang mga humaharurot na sasakyan sa labas. Kaso napansin namin na yung gubat sa likod bahay hindi normal. Madalas naming makita na para bang may mga taong naglalakad doon kapag gabi. Hindi namin masyadong makilala kasi sobrang dilim. Yung mga dala naming aso galit na galit lagi sa parting yon ng gubat. Ayaw na ayaw nilang pumupunta doon. Naalala ko na ilang beses kinarga ni kuya yung mga aso namin papunta doon sa gubat para maglakad-lakad. Pero lagi silang nagpupumiglas na makaalis sa karga ni kuya. Tapos tatakbo papasok ng bahay na takot na takot. Paalala sa amin ni papa na wag daw kaming pupunta sa gubat na yon kasi delikado. Una dahil baka maligaw kami at pangalawa ay hindi raw namin kilala ang mga hayop at iba pang nilalang na nakatira doon. Habang tumatagal, mas lalong lumalala yung mga pagpaparamdam ng gubat. Yung kwarto ko may bintana na kita yung gubat at lagi kong sinasara yun kasi nakakatakot. Para bang laging may nakatingin sa akin kahit nasa 2 palapag na ako. Yung kusina namin may pinto papunta doon sa likod bahay. Kapag lahat kami nasa kanya-kanya naming kwarto, laging may kumakatok na kung sino doon. Nung una chinecheck pa ni papa kasi baka raw kapitbahay. Pero lagi siyang walang nakikita. Basta may bakas lang daw sa lupa na parang mga yapak. Siguro yung nagpaalis sa amin sa bahay na yon ay yung mga boses. Madalas maiwan si papa sa bahay na mag-isa. Lalo na kapag may pasok kami. On call kasi ang trabaho ni papa, kaya madalas siyang may mahahabang bakasyon pagkatapos ng trabaho. Nasa sala raw siya. Inaayos yung electric fan namin nung marinig niya yung boses ko. Tumakbo siya sa likod bahay. Yung boses daw ay nanggagaling sa may gubat. Nagduda na raw noon si papa kasi alam niya na hindi ako pupunta ng mag-isa doon sa gubat. Madalas raw yun na mangyari. Minsan boses ng mga kapatid ko, minsan naman kay mama. Makalipas ang 8 buwan na paninirahan, nagpasya na kami na lumipat. Nakahanap naman kami ng magandang paupahan sa ibang lugar. Simula noon, parang naging mahimbing na yung tulog ko sa gabi. May nakausap nga raw si papa nun. Naikwento niya yung tungkol dun sa paupahan na natirhan namin. Sabi niya, buti na lang daw at nakaalis na kami. Kasi may mga lugar talaga na hindi mo lang nakikita pero may ibang nakatira. Raymond po ang totoo kong pangalan, pero madalas na tawag sa akin ng mga kakilala ko ay Mon lang. Dito ko lang uli ibabahagi itong kwento na ito. Dati ay sa probinsya kami nakatira. Yung papa ko may maisan dati na sobrang lawak. Yung mama ko naman tindera ng gulay sa palengke. Masaya yung buhay namin sa probinsya. Lagi ko ngang sinasabi sa mga anak ko na kahit ganoon lang ang buhay namin, masayang masaya kami. Kontento. Isa sa mga paborito kong laro noon yung paghahanap ng iba-ibang insekto sa gubat
Tapos may lalagyan ako noon na karton kung saan ko sila nilalagay ng sama-sama. Kapag umuwi ako sa bahay, pinapakawalan ko sila sa lumang aquarium ni mama. Tapos doon ko sila panonoorin na tumatalon-talon. Masaya ako sa ganoon. Kahit yung iba sa kanila ay kakainin lang din naman ng ibang mas malalaking insekto. Ang matitira ay ituturing kong champion ng aquarium. Isang hapon, kauuwi ko lang noon galing sa eskwela. Doon ako dumiretso sa kakahuyan. Suot ko pa yung uniform ko na puti. Nalibang ako masyado at hindi ko nalaman na palubog na yung araw. Pauwi na ako nung makita ko doon sa mataas na puno yung isang kakaibang paru-paro na sobrang ganda. Malaki siya, tapos yung pakpak niya pabago-bago ng kulay. Para akong nahipnotismo ng paru-paro na yon. Hindi na ako nag-isip. Umakyat agad ako sa puno at dahan-dahang lumapit doon sa paru-paro. Sobrang focus ko ay hindi ko namalayan na ang hinahawakan ko palang sanga sobrang nipis. Ilang talampakan na lang sana yung layo ko dun sa paru-paro. Nawalan ako ng balanse at nahulog ako. Una kong naibagsak yung mga kamay ko. Lumagapak ako sa matigas na lupa. Nung umupo ako, tinignan ko yung kamay ko at doon ko nakita na bali na ito. Parang L-shape na yung kamay ko. Hindi ko maramdaman sa sobrang manhid. Dati ko nang nakita sa basketball court na nangyari ang ganoon. May isang player na masama yung bagsak at nung tumayo siya, bali na yung kamay niya. Kinailangan sementuhin yung kamay pagkatapos. Naisip ko na ganun din ang mangyayari sa akin. Ang kaso lang, wala kaming pera kaya pagagalitan lang ako ni Papa at hindi na dadalhin sa ospital. Sa isip ko buong buhay nang magiging ganoon ang kamay ko. May tumawag sa pangalan ko galing sa likod. Paglingon ko, nandoon yung pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. Puti yung suot niyang gown at para siyang kumikinang sa sobrang ganda. Nilapitan niya ako tapos hinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya masama raw ang ginagawa kong panghuhuli ng mga insekto. Kasi yung mga ito raw ay may buhay rin at parte ng napakagandang kalikasan natin. Mas mabuti raw kung hahayaan ko na lang silang mabuhay nang hindi ginagambala. Habang nagsasalita yung babae, tumatango lang ako. Sabi niya umuwi na raw ako dahil paggabi na. Delikado raw ang gubat sa mga tulad kong bata. Tumayo ako tapos naglakad pa uwi. Habang naglalakad nga ay pinakiramdaman ko yung kamay ko. Magaling na, hindi na bali o anuman. Nagalit si mama nung umuwi ako na medyo madilim na yung langit. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Kaso sabi niya nag-iimbento na naman daw ako para lang makatakas sa kasalanan ko. Bago matulog ginawa ko yung sinabi sa akin ng babae. Pinakawalan ko lahat ng natitirang alaga ko na nasa aquarium. Sobrang himbing ng tulog ko at napanaginipan ko pa yung babae sa gubat. Pero hindi ko na ulit siya nakita kahit ilang beses na akong sumubok na magpagabi doon sa gubat. Ngayon ko lang ulit na ikwento ang karanasan na ito matapos yung napakaraming taon. Sana ay nag-enjoy kayo sa pakikinig mga kapasta. Ang tunay ko pong pangalan ay Pluto. Hindi ko rin alam kung bakit sa dinami-daming pangalan ay sa isang planeta pa ako pinangalan ng mga magulang ko. Anyway, gusto ko lang magkwento ng aking karanasan na nangyari noong kabataan ko. Lahat ng mapapakinggan nyo ngayon ay totoong nangyari sa akin. Uso noon yung mga gagamba, palakasan ng alaga. Siyempre kapag malakas yung alaga mo ay sikat ka sa mga kaklase mo. Malas ko lang kasi lagi akong talo. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Malalaki naman yung mga alaga ko. Dahil lagi akong talo, sinasama ko lagi yung pinsan kong si Jerwel sa gubat. Malapit lang yun sa amin. Maghahanap kami ng mga gagambang panlaban. Madalas ay marami kaming nakokolekta mula sa gubat. Tapos pagpipilian ko muna ng mga 3 gagamba yung nahuli namin.
Yung tira ibebenta ko sa mga mas batang estudyante na gusto ring mag-alaga ng gagamba. Hapon noon, nandoon ulit kami ni Jerwel sa gubat, nag-hunting. Sabi ko maraming estudyante ang nagpa-reserve sa akin ng mga gagamba. Lampas 10. Pangiti-ngiti si Jerwel kasi hati kami sa kita. 2 oras na kaming naghahanap pero ang tumal. 2 pa lang na gagamba yung nalalagay ko sa posporo. Yun na ata yung pinakamatumal naming paghahanap. Mailap na yung mga gagamba o baka ubos na kasi madalas kaming naghahanap sa pwestong yon. Nung makaramdam ako ng pagod, nagpahinga muna kami sa ilalim ng malaking puno. Pinaypay ko yung sarili para sa hangin. Nakaramdam na ako ng gutom. Sabi ko kay Jerwel, umuwi na muna kami. Kaso tumanggi siya. Tiisin ko raw muna yung gutom. Sigurado raw na marami pa kaming mahuhuli kung dun kami sa unahan maghahanap. Pagtayo ko nagulat ako. Kasi may lalaki na bigla na lang lumabas sa likod ng puno sa harap namin. Jazel daw ang pangalan niya. Ang ganda ng suot niya. Kumikinang. Para siyang a-attend ng binyag o kasal. Sabi niya pwede raw kaming sumama sa kanya kung gusto naming makakain. Nagkatinginan kami ni Jerwel. Pareho kami nang iniisip. May handaan sa binyag o kasal na pupuntahan ng lalaki. Sundan lang daw namin siya. Naglakad kami. Medyo malayo. Mga 15 minutos din ang paglalakad hanggang sa marating namin yung isang kuweba. Sumunod nga kami at pumasok doon. Bumungad sa amin yung isang napakalawak na lugar. Para siyang hindi loob ng kuweba sa sobrang lawak at liwanag ng buong lugar. Tapos yung mga tao, ang gaganda ng suot. Lahat sila kumakain sa mesa na nasa gitna. Kumuha na rin ako ng plato at kumain. Napansin ko parang pinagtitinginan nila kami. Nung una akala ko dahil yun sa kami lang yung nakasuot ng uniform na pampasok sa eskwela. Nung matapos kami sa pagkain, lumapit ulit sa amin yung lalaki. Sabi niya wag na raw kaming lumabas. Samahan na lang daw namin siya sa lugar na yun. Kasi kung sasama raw kami, ay hindi kami magugutom sa lugar na yun. Doon na ako nakaramdam ng kakaiba. Tinanggihan namin yung alok niya. Nung umalis yung lalaki, tsaka ko hinatak si Jerwel pabalik kung saan kami galing. Nakalabas kami ng kuweba. Nung tumuntong kami sa labas, nagtaka ako. Madilim na yung paligid. Naghiwalay na kami ni Jerwel at saka umuwi sa kanya-kanyang bahay. Pagdating ko ng bahay, niyakap agad ako ni Mama. Saan daw ba ako galing? 12:00 na raw ng gabi at naghanap na sila sa buong gubat pero hindi nila ako nahanap. Naisip ko wala nga kaming 1 oras sa loob ng kuwebang yun kaya papanong 12:00 na ng gabi. Kinuwento ko yung nangyari at mas lalong natakot si Mama. Dahil doon pinagbawalan niya na ako na maghanap ng gagamba sa gubat. Ganoon din ang nangyari kay Jerwel. Hindi naman ako nagalit kay Mama kasi maging ako ay takot na rin na bumalik doon sa gubat. Baka sa susunod kasi na makarating ulit kami sa lugar na yun ay hindi na kami makabalik. Marami kaming narinig na kwento tungkol sa mga nawawalang tao sa lugar namin. Tapos biglang lilitaw makalipas ang ilang araw. Yung iba sa kanila wala na sa tamang katinuan. Mabuti na lang talaga at nakalabas kami ng ligtas sa kuwebang yon. Kwento po ito ng Ate Michelle ko noong namasukan siyang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa bukid doon sa probinsya namin. Doon kasi sa amin ang mayayaman ay yung mga magsasaka at hindi yung mga tagabayan. Kadalasan pati sa kanila ay hindi mo mahahalata na yayamanin dahil simple lang manamit at umasta. Sanay rin sila sa mga gawaing bahay at mas pinalalaki nila yung kanilang mga lupain kaysa sa kanilang mga bahay. Si Ate Michelle noon ay kinuhang kasambahay dahil busy yung mga tao sa bahay ni na Mang Ponso, yung amo niya. Lahat sila ay may trabaho sa bukid at nag-aaral ang ilan nilang mga batang anak.
Hindi na maasikaso nila Mang Ponso at Nanay Iming ang bahay. Kaya naghanap sila ng kasambahay at si ate nga ang nakuha. Alas 4 ng umaga ay dapat nakina Mang Ponso na si ate. Tapos alas 5 ng hapon naman siya umuwi. Nakapagluto na siya noon ng hapunan nila. Hindi nga pala siya stay in dahil walang bakanteng kwarto sa bahay nila Mang Ponso. Isang umaga raw na papunta si ate sa bahay nila Mang Ponso ay nakarinig siya ng mga iyak ng bata sa kakahuyan. Ang daan kasi papunta kina Mang Ponso sa kabilang gilid ay malawak na palayan at sa kabila naman ay kagubatan. Hindi na bago sa amin yung mga kwentong may nakita o narinig na kung ano sa kagubatan. Kaya naman hindi na lang pinansin ni ate yung umiiyak na bata. Alam kasi niya na posibleng tiyanak yun o kung anong maligno. Pero kinwento pa rin daw niya kina Mang Ponso dahil baka naman totoong bata talaga tapos hindi niya tinulungan. Pero ang sabi ni Aling Iming ay tama lang na hindi niya yun pinansin. Ilang kapitbahay na rin daw kasi ng mga ito ang nagkukwento na nakakarinig ng iyak ng bata sa kakahuyan. Hindi lang daw si ate ang nakarinig doon kaya malakas ang paniniwala nila na maligno nga yun. At hindi nga lang iisang beses na nangyari ang ganitong insidente. Paminsan-minsan ay naririnig pa rin ni ate yung mga iyak ng bata at talaga naman daw na nakakahabag. Para daw inapi at sinaktan pero pinipigilan na lang niya na maawa dahil alam niya ang totoo. Hanggang isang hapon ay nagtaka kami dahil lagpas alas 6 na ay hindi pa nakakauwi si Ate Michelle. Pinaka-late na niyang uwi ay alas 6 dahil hindi naman din malayo yung bahay nila Mang Ponso. Halos 20 minutong lakarin lang yon. Nag-alala na si tatay kaya naman pinuntahan na niya sa bahay nila Mang Ponso si ate. At nalaman ni tatay na nakaalis ng araw ito. Mahigit 1 oras na ang nakakaraan. Alalang-alala kami noon kaya hinanap namin siya. Wala naman siyang ibang pwede pang puntahan dahil yung mga kakilala naming kaibigan ni ate noon ay mga nasa ibang lugar na para mag-aral o magtrabaho. Siya na lang yung natitira sa bayan namin. Wala naman kaming mga cellphone kaya hindi namin alam kung paano siya makokontak. Nung biglang pumasok sa kakahuyan si nanay dahil iba raw ang kutob niya. May hinala siya na nasa loob ng gubat si ate. Kaya sinamahan siya ni tatay at ng ilan pang nakatatanda. May dala silang mga itak at ang iba ay may asin at bawang pang bitbit. Noon kasi ay latag na yung dilim at pinaniniwalaang mas aktibo ang mga maligno. Nagiiyakan na kaming magkakapatid dahil ilang oras na ay wala pa si nanay, tatay at ate. Natakot kami sa maaaring nangyari sa kanila. Hanggang sa nakakita kami ng liwanag ng flashlight na nagmumula sa gubat. Nakabalik na sila nanay at kasama nila si ate na parang bagong gising pa. Natagpuan daw nila si ate na naglalakad ng mabagal papunta sa pinakapusod ng gubat. Yung isang kamay niya ay parang may inaalalayan na kung ano. Nung maabutan nila si ate ay nilagyan siya ng isa nilang kasama na kapitbahay ng asin sa tuktok at bigla raw parang nahimasmasan si ate at nagtataka pa kung ano ang ginagawa nila sa kakahuyan. Ang sabi noon ni ate ay papauwi na siya nang marinig na naman yung iyak ng bata sa gubat. Paglingon daw niya roon ay may nakita siyang batang babae na itim ang mga mata. Pagkatapos noon ay wala na siyang naaalala. Pinatawa si ate at binigyan ng proteksyon para sa masasamang elemento. Magmula rin noon ay hatid sundo siya ni tatay sa bahay ni Mang Ponso hanggang sa umalis na siya sa pamamasukan dito. Hindi ko malilimutan yung aso naming si Liempo. Pinangalanan namin siyang Liempo dahil noong tuta pa lang siya ay pinalit siya ni tatay sa kalahating kilong inihaw na Liempo sa isang matanda sa palengke. Sobrang malapit sa isa't isa si tatay at Liempo. Sabi ni tatay, kaya niya pinalit si Liempo ay dahil nagandahan siya sa kulay nito
na parang tigre. Naisip din daw kasi niya na wala namang ibubuhay sa tuta yung matandang may-ari sa kanya dahil namamalimos yun. Baka raw ibenta pa sa mga mangangatay ng aso. Kawawa naman. Ilang taon ang nagdaan at binalik ni Liempo ang kabutihan ni tatay sa kanya. 4 na taon na si Liempo nung ma-stroke si tatay. Nakarecover pa naman siya pero hindi na siya makalakad ng maayos. Hila niya yung kaliwa niyang paa at nakabaluktot yung kaliwang braso. Tuwing hapon ay naglalakad-lakad sila ni Liempo sa kalye namin bilang ehersisyo. Hanggang isang hapon ay hindi na sila nakauwi. Walang makapagsabi kung saan nagpunta sina tatay at Liempo. Hinanap namin sila buong gabi at pinagtanong-tanong sa mga kapitbahay at ibang nakakakilala. Pero walang makapagturo kung nasaan sila. Ang naiwan lang na clue sa amin ay nung mga oras na hinihinalang na wala si tatay, ay nakarinig sila ng mga iyak at tahol ng aso na para ba itong nasasaktan. Dumagdag yun sa kaba namin dahil pwedeng may masama nang nangyari sa kanilang dalawa. Nagdaan ang buong magdamag at walang update kila tatay. Yung mga pulis naman ay hindi raw tutulong sa paghahanap hanggat hindi nakakalipas ang 24 oras na nawawala sila tatay. Wala kaming magawa kundi magdasal. Humingi na kami ng tulong sa albularyo at ang tanging nasabi lang nito ay mag-isang naglalakad si tatay sa madilim at mapunong lugar. Napagkatuwaan daw ito ng itim na engkanto kaya niligaw. Pero kung nasaan si tatay ay hindi niya masabi. Kinagabihan ay tsaka nag-alerto yung mga pulis tungkol sa pagkawala ni tatay. Sinuyod na yung buong bayan namin hanggang sa mga karatig na bayan. Pero wala pa rin. Nagpunta na kami sa local radio station sa lugar namin para manawagan. Nagpakalat na kami ng picture ni tatay at Liempo. Kahit sinabi ng albularyo na mag-isa na lang si tatay, ay hindi kami nawala ng pag-asa na baka buhay pa rin si Liempo at hindi lang nakita ng albularyo. Sa ikalawang araw ay nagkaroon kami ng clue. Isang babae na napagtanungan namin ang nakakita sa isang aso na kamukha ni Liempo. Madumi at sugatan daw ang aso at tumatakbo ito papunta sa direksyon ng bayan namin. Noon ay 4 na bayan na ang layo namin mula sa amin. Nagkaroon kami ng pag-asa. Ikatlong araw ng pagkawala nila tatay ay nagising kami sa mga tahol ng aso sa labas ng bahay. 3:00 yon ng madaling araw. Gulat na gulat kami nung mapagbuksan ng gate si Liempo. Kagaya ng sinabi ng babaeng nakakita sa kanya ay sugatan siya at marumi. Tadtad ng poknat yung balahibo niya at may mga parte ng balat niya ang natalop na at naitlugan ng langaw. Iyakan kami ng iyakan nung makita siya. Umiiyak din si Liempo at kahit na kararating pa lang niya ay parang gusto niya ulit umalis. Naunawaan namin na tinuturo niya kung nasaan si tatay. Tumakbo siya palayo kaya hinabol namin siya. Ang layo na ng natatakbo niya at hinihingal na kami kaya tumawag na kami ng jeep. Wala siyang kapaguran at kami na ang naawa sa kanya. Kaya pinasakay namin siya sa jeep at pinainom. Halos makaubos siya ng 1 litrong tubig. Nagpapahinga lang siya ng saglit. Pagkatapos ay magpipilit uli na bumaba para tumakbo. Sir Neb, ang tagal tumakbo ni Liempo hanggang sa makarating kami sa Karatig probinsya. Doon ay dinala niya kami sa liblib na kagubatan. Alertong alerto siya at tumatahol sa kawalan. Kinutuban kami na pwedeng may mga nakikita siyang masasamang elemento. Kaya naman pinanatili namin siya sa malapit sa amin. Si Liempo na lang ang pag-asa namin para malaman kung nasaan si tatay. Isang misteryo sa amin kung sakali mang nasa gubat ngang yon si tatay. Paano sila nakarating doon ni Liempo? At ano kaya ang kalagayan ni tatay kung ganoon na sugatan ng kanyang alaga na kung tutuusin ay 3 araw pa lang tumakbo mula roon hanggang sa amin? Madilim na noon sa gubat at halos wala kaming dala na kahit ano maliban sa jeep na sinakyan namin. Mabuti na lang at yung driver noon na si Kuya Alon
palaging may bitbit na flashlight at tubo na proteksyon niya tuwing babiyahe siya ng gabi. Siya yung nanguna sa pagsunod kay Liempo dahil ako at yung kapatid kong si Kuya Sherwin ay nakaalalay sa nanay namin na ayaw magpaiwan sa bahay. Dasal lang ng dasal si nanay at sa palagay ko ay nakatulong yon dahil tumigil sa galit na pagtahol si Liempo. Sa halip ay tumatahol na lang siya para siguro tawagin si tatay. Hindi naman ganoon kasukal yung gubat pero madilim talaga. Nakakapangilabot yung mga huni ng insekto at kung minsan ay may mga mata na kumikinang sa kung saan saan. Hindi ko alam kung gaano na kami katagal na sumusunod kay Liempo nung bigla siyang nagtatakbo at huminto sa tapat ng isang bato. Gumalaw-galaw yung buntot niya roon kaya nahulaan namin na baka naroon si tatay. Nagmamadali na kaming tumakbo papunta sa bato at doon nga ay natagpuan namin na nakasandal si tatay na napakadumi din. Pero hindi kagaya ni Liempo ay hindi naman siya sugatan. Iyakan talaga kami nun dahil sa wakas ay nakita na namin si tatay. Nakauwi kami sa amin ng gabi ring yun. Habang nasa biyahe ay ang daming kwento ni tatay kung paano sila nawala ni Liempo. Sabi niya ay dapat sumunod na siya kay Liempo nung inaaya na siya nitong umuwi noong hapon na nawala sila. Parang ramdam na raw kasi nito na may hindi magandang mangyayari sa kanila. At ayun na nga, namalayan na lang daw nila ay may mga maliliit na aso na sumugod sa kanila. Pinagtatanggol daw siya ni Liempo dahil pinilit nitong hindi makalapit sa kanya yung mga aso. Natakot daw si tatay dahil yung mga kagat ng mga aso kay Liempo talagang malalalim at nginangay-ngay ang laman ng alaga namin. Yung kahoy na tungkod ni tatay ay pinanghampas niya sa mga aso hanggang sa magtakbuhan palayo ang mga yon. Lumayo rin daw sila pero hindi na nila makita yung daan pa uwi. Kahit daw si Liempo ay hindi na malaman kung nasaan sila. Nagpalakad-lakad sila at namalayan ni tatay na gubat na ang kinaroroonan nila. Hindi raw siya iniwan ni Liempo hanggang sa makatulog na sila sa pagod sa kakalakad. Nung lumiwanag daw ay inutusan niya si Liempo na hanapin ang daan pa uwi. Mabuti na lang at nakauwi nga si Liempo at naituro sa amin ang kinaroroonan ni tatay. Pagdating sa bahay ay kaagad na nagpatawag ng albularyo si nanay para tawasin si tatay. Si Liempo ay dinala sa vet para magamot na dahil nung papauwi na kami natulog na siya ng natulog at hanggang sa chinek up ng vet ay mahimbing na mahimbing ang tulog niya. Dehydrated at bumaba ang timbang ni Liempo. Kinailangan niyang manatili sa klinik sa loob ng ilang araw. Samantala ay namangha naman kami sa nangyari kay Liempo sa loob ng ilang araw niyang paghahanap ng daan pa uwi. Ayon sa albularyo ay hindi kaagad nakalabas ng gubat ang aso namin dahil pati ito ay pinaglaruan ng itim na engkanto. At nung makitang determinado itong makalabas ng gubat ay tinangka ng patayin. Pinahirapan ng husto si Liempo pero hindi siya sumuko hanggang sa makaalis sa gubat at makauwi sa amin. Sayang lang at hindi siya nakakapagkwento ng mga naranasan niya dahil ilang beses pa raw itong napalaban sa mga alagang asong maligno nung masasamang elemento sa gubat. Tinuring na bayani yung aso namin pagkatapos ng pangyayaring yon. Nung makalabas siya sa klinik ay ginawan siya ng kulyar na may medalyon ng San Benedicto. Pangontra daw kasi yun sa masasamang elemento na gustong manakit sa mga hayop. Lalo naming minahal si Liempo dahil sa katapatan at katapangan na pinakita niya. Nabuhay pa ng ilang taon si Liempo bago siya namatay sa katandaan sa edad na 13. Grabe yung iyak ni tatay noon. Pinakremate namin si Liempo at kabilin-bilina ni tatay na kapag namatay siya ay isama sa puntod niya ang abo ni Liempo. 6 na taon lang ang nakaraan pagkamatay ni Liempo ay sumunod din siya. Sinunod namin ang bili ni tatay na isama sa puntod niya ang abo ni Liempo. Magkasama na silang muli ngayon at siguradong inaalagaan nila ng mabuti ang isa't isa.